Hello, magandang araw po sa inyo mga boss. Nandito po tayo ngayon sa isang video na kung saan ay itong XR200, Honda XR200 ay may problema po sa kanyang pagandar. Ito po titingnan natin kung bakit po ayaw mandar. At kung andar man ito, mamamatay. Pag namatay ay ayaw na namang gumana ang kanyang starter. So atin pong titingnan ulit ito at obserbahan kung anong problema nito. Kung inyo pong mapapansin, ang kanyang starter ay lagitik lang po ng lagitik. So para bang may sumasabit na hindi maintindihan sa kanyang starter. So obserbahan po natin kung ano pong problema talaga. Ang ating pong ginagawa ngayon ay ina-atras abante natin itong motor habang nakakambyo para po sumabit ang starter at gumalaw. Tingnan po natin kung nagbago. So ganun pa rin po talaga, hindi pa rin po nag-effect. Ulitin po natin ang procedure kanina. Ikambyo po natin ang segunda or primera. Ang importante po nakakambyo. At atin pong i-abante, atras, abante, atras, abante. Habang nakapasil po ang ating clutch, i-open po natin habang nakakambyo at itulak-tulak. Susubukan po ulit natin ang starter kung gumagana po ito. So yan po mandar at napatay po uli at yan naman po lagitik na naman po ng lagitik. So ulitin po uli natin ng isa pang beses. So atin pong isusi uli at subukang start. So yan po, mula ng pusa. So positive po na ang problema ng ating motor na XR200 ay ang kanyang starter motor. So yan po ang ating bubuksan at panigurado po ang problema po nito ay ang kanyang carbon brass. So yan po ang kailangan natin palitan para po dito sa kanyang starter. So ito po yung starter, yan po yung pilit na yan. Nandyan po sa loob yung kanyang carbon brass. So ang problema po ay medyo manipis na po ang kanyang mga brass. Kailangan na po nating palitan ito para po manumbalik ang kanyang mabilis na pag-start at hindi na sumabit.
katulad po nito. Yan, puro lagitik, lagitik lang. Mga boss, ito po yung starter at ating pong natanggal na ito. Hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano tinanggal at habalan po ang oras natin doon. So ito po yung starter, bubuksan na po natin at para po makita at matanggal na rin po ang ating carbon brush dito sa loob ng starter motor. So ito na po yung carbon brush, no. Yan po yung itsura. At ito po yung mga carbon brush na ating papalitan. So ito po, yan. Sobrang dami na po ng kanyang mga alikabok sa loob o yung mga napudpud na carbon brush. So yan po ang ating lilinisan, tatanggalin po natin yan. So importante po yung mga washer, no? Kailangan po nating isave yan. Kailangan po na hindi po mawala yan o mabawasan. Napaka-importante po niyan. Ito po yung coil niya, no? Yan po yung lilinisan din natin mamaya. So mga boss, ito po yung lumang starter na tinanggal natin sa starter motor. Oh. Talagang may mga brush niya maliliit na po, na pudpud na at manipis na. Ito po yung ating mga bagong brush na ikakabit dito sa ating starter motor, no. Pares po ito kapag binibili, no. Isang brush lang at isang brush na kasama na yung plate katulad po nito.
Dito po sa lumang brush, kailangan po natin tanggalin itong goma, parang seal niya, no? At saka itong kanyang fibra. So napaka-importante po yan, kailangan po mailagay natin dito sa ating bagong carbon brush. Sa pagkakabit po nitong bagong carbon brush, may mga marking po yan na kailangan po sundin. So hindi naman po tayo magkakamali kasi makikita naman. Yan po yung gatla. Yan. Yan po ipapasok. Ganyan po yan. So okay na po yan. So ngayon po ating pong ilagay ang kanyang seal dyan sa gitna ng tornilyo. So napaka-importante po niyan kasi po para po hindi pasukan ng tubig ang ating loob ng carbon ng starter motor. So mga boss, isa pa rin po mga napaka-importante nito. Kailangan po may balik natin itong una ay itong fibra, no? Lagay natin yan. Tapos, after po natin may lagay yan, isa pang fibra. Pangalawa, yan. So meron pa pong isang fibra na manipis. So ito po yung fibra na manipis, no? So kailangan po may balik natin ng tama yan. So una yung fibra. So ito po yung pinaka-washer. So bakal na po ito, no? Yan po yung huli. And then lagyan na natin ng kanyang nut. So higpitan na po natin ito. So isunod na po natin itong pinaka-coil niya, no? Pinaka-starter niya sa loob. So lagyan po muna natin ng grasa yan. Konti lang po ang lalagay natin para po hindi kumalat sa loob. Yan. And after po nyan, so makita po natin yung dalawang brush dyan, nakausli. So bago po yan, kailangan po muna natin ilagay itong washer nya, no? 4 na washer po ito. So ito po yung 4 na washer. So kailangan po hindi magkulang yan para po hindi umalog ang ating starter coil dito sa loob ng bahay ng ating starter, no? So lagyan din po natin ng grasa yun. So ikabit na po natin. Kailangan po 4 na washer na nandyan. So makita niyo po yung dalawang brush dyan nakausli. Tutulak po natin yung pababa. Yan. Yan din, pasok sa butas. Iyan na po ang tama. Sunod po natin itong
pinaka-cover niya, no? Housing. So may mark din po yung housing na yan, no? Ayan po dyan sa pangalawang kuntil. Diyan po natin tatapat yung pinakagatla ng bahay. So ganyan po yan, no? Ayan po yung pangalawang gatla. So hindi rin po kayo magkakamali kasi may guhit din po yan. Mark. So bago po natin pala ikabit yan, meron po siyang o-ring na tinatawag. So ikabit po muna natin ang o-ring. So napaka-importante po ng o-ring. Kailangan po lagyan natin yan para po hindi pasukan ng tubig in case po na umuulan. So ganyan po, no? Kabit po muna natin ang ating pinaka o-ring. So ganun po uli, kailangan po nakatapat yung mark dito sa ating kuntil, no? Ayan, katulad po niyan, itatapat po natin para po pagpasok niyan hindi po umikot ang bahay. So yan po, may mga guhit po yan, may mga mark po yan. So hindi pa tayo magkakamali dyan. So isunod po natin ang washer uli, no? May 3 washer yan. So yung dalawa dyan dalawang bakal, maninipis na washer. Unahin po muna natin ang bakal, no? Manipis na bakal. So lagyan din po natin ng washer yan. Anong grasa. So isunod po natin ang pangalawang washer na bakal. Huli po natin itong pinaka-tinatawag na fibra na washer. So yan po ang tama. Hindi mo po natin kakalimutan ulit ang ating o-ring, pinaka-gasket, and then ito pong pinaka-washer uli o plate. Ganyan po yan. Hindi po kayo magkakamali dyan. Then tingnan po muna natin ang mga butas kung nasan po yung thread ng ating tornilyo. So tapat lang po natin itong yan, tapat po natin itong butas kung saan po itutornilyo natin yung ating bolt, no? So ikpitan na po natin ito ng tama lang para po hindi masira ang ating seal, no? So ito na po yung ating starter motor. So handa na po siyang ikabit dito sa ating motor. Mga boss, ito na nga po, no? Hindi ko na po naipakita sa inyo kung paano po naikabit ito dito sa ating makina, itong starter. So subukan po natin paanda rin to. So bago po yan, ikabit po muna natin ang carburetor. So yan po yung ating starter. Ito na po yung piston ng ating carburetor. So ikakabit na po natin ang kanyang carburetor, no?
successful naman po ang ating ginawa, no? Talaga po ang problema ng ating starter ay ang kanyang carbon black at nawala na rin po yung carbon gas starter. So, sa lahat po ng mga nanonood at maraming salamat